Maliwanag na, late na tayo. JM kaya? Air friction na sinasagap mo during the ride. Ayun yun. Then helmet. Minsan hindi ka kontento sa isa, dalawang helmet. Binabagay mo rin kasi yun sa suot mo jersey minsan. Welcome to Dubai! Sabay na po kami. Yun yung mga kondo na binibili sa Marshall of Cycling. Gloves, fully gloves. Medyo pumaporma-porma kayo ng konti, bibili ka na rin ng cycling cap. Medyo astig pag naka-cycling cap ka, bago naka-helmet. Kaya, yes, pagkakain ka, naka-cycling cap ka, tanggal yung helmet mo, okay yan. Then, battle cage, pero later on, mapipilitan ka na mag-upgrade ng mismong bisikleta. Pura nga yung bike ko, ganito, yung mga kasama ko, ganito yung bike. Kaya nga, I got you can ride lang. So, i-ride mo. Bilihin mo, i-ride mo yung kaya lang ng budget mo. So napukutol ka ng speed para makahabol din sila. Asan na sila? Ang akin lang, pagbabay kayo, making sure na gusto nyo. Hindi lang yun dahil sa kaibigan ko nagbabay. Pangit na, pinakapangit na reason to buy or ride a bike. Pero pinakamaganda is your on health benefit side. Pero maraming nagsasabi pag nakasakay ka sa bike, maraming nawawala, maraming bagay na hindi mo na iniisip na lagi mo iniisip pag nasa bahay ka lang o nasa opisina ka lang. Kasi usually pa nagbabalik ka, need mo i-focus yung sarili mo dun sa road dun sa surrounding. Yeah. Kasi siyempre bike lang yan, so aksidente ka dyan, so nakapokus ka doon sa minsan na nare-relax mo yung utak mo, sabi nila. Pero on my personal account, medyo may ganun feeling ako dito. Kung isang oras, dalawang oras ka nag-bike, it helps you to lessen yung thinking ng mga bagay-bagay. Stop tayo, magbabomba ako. Nararamdaman ko na. Nararamdaman ko na. Yun. Tigil mo na kami. Hindi kami gusto mag-asakawa dahil maghahangin ako ng gulong. Medyo parang tumatalbog eh. Sabihan mo lang. Kita mo naman na. Isang oras lang yan eh. Ay ano, may ano yan. Pero may tabi lang yan. Ang sama ng talong ko dun sa may asfaltuhan. Taas, di? Oo. Talbog ako eh. Hawak ako. Ano ko si Rabay ko eh. Kaya sila. O nagpahinga si Katkat. Kaya dito. Okay na? Baka medyo malambot ko. Ano kaya sila? Diretso tayo? Diretso ulit tayo, hindi tayo kakanan. Tapos JM tulog pa rin? Basag yung battle cage ko. Bakit? Ito? Sa tools? Oo. Bakit? Package? Bakit? Ako, luluwag lang. Pero parang ano yun. Stoplight. Natanong ko pa sila.
Pwede naman ano, kumana na tayo. Para pabis, para uwi na agad. Kakain na. Oo. Para saglit lang. Mukhang... Kanina pa kayo? Nag-stop kayo? Oo. Bumili ako sa ano? 7-Eleven? Oo, napunta kami stoplight. Doon ko kayo natanong eh, bago mag-stoplight, natanong ko pa kayo, kaya dumiretso na ako. Okay lang yun. Wala, hindi pa rin gising si JM. Hindi na go online eh. Si Rico. Hmm? Si Rico. Rico. Ah. Okay. Pahinga pa sila. Ay, dami. Maghangin lang, ilang buwan. Ang tagal din nagamit, di ba? Nalimutan natin maghangin kanina. Oo. Napapansin ko nga kanina, hindi ko lang masabi sa'yo. Nasa may ano ka lang tayo. Nakatalbog eh. Pag sa parang gumaganon. Medyo baka Ano yun? Flat Walang mababot hangin. yun. Ganda nun sa'yo. Sa akin di kita masyado. Hindi Rockstar naman eh. Si JM, baka tulog pa yun. Bumili ako ng ano, Whisper Sea. Yung sa akin, naiwan ko no. Hindi mo din alam. Oo. Meron pa Bili daw. bili sa akin. May bar naman. Isang inuman ba to? O pwede sila to? Hatid mo. Di Ibay natin. Kaya buso. Pwede ka makatulog. Hindi naman, ang tama sa kanya, yung energy maghapon. Tapos nag-usap ng tulog. Oo. Sabi ni Per, ganun daw. Tama naman. Oo. Gaganyan din siguro. Grabe. Ang hangin eh. Sabi ko parang pagod na ako. Kasi Parang parang hirap na. medyo malambot yung gulong ni Kat. Oo. Hindi ko pansin yun. Parang dami. Kung ano na lang, parang bago na. Oo eh. Jacket ko yan dati, hindi yung sabi na. Wala niyo po, no, jacket ko yan. Pag-awas na lang school, high school. Diretso kami ni Minutan, ako matang, kaya siya nagpadala, ano. Saan tayo? Diretso tayo dun sa Diretso may tayo? ano o liliko na tayo dyan? Kayo. Diretso na tayong Pabings. Di ba pag kumain tayo, Mabigis na tayo Oo, agad. Pabings na no? Para ano rin. Makapahinga din. Marami gagawin eh. Oo nga. Makakabalik. Ano? Dito na tayo. Mm. Tayo. Pabalik Gusto din nyo ulit? iikot Pwede or na, pwede na dito. Babalik na lang ulit, di na tayo Oo. pupunta ng at Pinya. least naka-warm up tayo kahit Saka, paano. sa linggo na. tayo ng ano, Next week na lang tayo tumira ng malayuan uli. Oo. Maano lang. ano lang tayo, usap lang. Warm up Naramdam lang. ko yung tuhod ko kanina, parang medyo ano. Oo. Sabi ko na stuck. Hindi na ako nakapag 1 week na ako din ako. Oo. Nakamad ako yun, naman. Parang sa akin, pangatlong linggo. May bayar ako nung MTV eh. Bayar siya ng MTV niya. Oo. Ibigay ko na ng 13. Wala yan. Oo. Mabubulok na eh. Ayan, ginagawa niya. Morning po. Morning. Ayan, ito yung araw na. Tara na. Franco. Hindi naman. Ang stoplight dito no? Oo. Kasi talagang nakamotor ako po. Parang hindi ko na ako kami stoplight. Dito na yung kanan, di ba? Hindi ba? Isa pa. Bakit? Naglag. Saan nalaglag? Ayun o. Nagkambyo ka ba? Hindi. Ano ba? Ito, kanilan. Kung pinakapigal ka ng Chris. Nalaglag o. Nalaglag ako din ako. Nalaglag? Tanggal.
Doon sa lubak. Pag gano'n eh. Malambot na yung RD mo eh. Mukhang kailangan mo na mag-105. Kailangan mo sikipan mo yung ano mo. Sisikipan mo ng konti yung ano mo. Ato. Ayaw ko yung ano eh, biker dude eh. Oh. Me. Ayaw ko na mag-aero eh. Oh. Tawag na. Kaya mo na magmalaking ano. Ha? Ha? Oo, pwede yan. Kanan yan eh. Mukhang maiksi namin yung ride. Pero ayan, malaman mamaya, depende pa rin kasi yan. Tapos kumain. Pag katapos kumain, hindi nagdidepende yung takbuhan. Pero kung sakasakali, mga 2-hour ride to, bali ka. Hindi na rin legs eh. Baka mga 50 kilometro. Hindi na magiging takbuhan niya. Pero kasi pag iikutin mo to, San Pablo hanggang Victoria sa Bibitik. Itik ba yun? Sa Bibitik niya. 75 km yun eh, from bahay. Kung hindi kami nagkakamali. From dito hanggang sa bahay. 50 km yun. 50 km. 75 km. Titik to bahay. That's 50 km. 75 km. At ito, itong kailan dito, itong Papius, medyo sikat to sa lugar na to. Problema niya minsan, ang hirap kumuha ng slot o upuan pagkakain. Medyo pagkainin nga ng taong nakain sa kanya. Yun, makikipag-inis, maghihintay ka. Pero never pa naman kami nakatayin na naghihintay. At kahit pa nakaka-problem kami. Pero yung nga, yung pagdating ng pagkain, medyo isa around 20 minutes yung pinakamatagal. Kahit sabaw lang hindi na ilalagay sa pagkain. Suman. Sarap mo.
Sorry, dito naman siya loob at nire-record pa naman. Sana. Usually naman siguro kapag namatay, siya nalulog. Pero nagpatay naman ako kanina. Kaya hindi pa rin sa loob. Kahit pa. Pero that's worst of biking already. Ano, 1.5 hours, 5:30 na umalis. Mapaganda eh. Pero ito kasi basic namin, chill ride lang kasi nga gusto ko lang ride. Pero okay naman, kahit pa paano. Mamaya pag-usapan ulit natin sa biking. Bakit yung gusto makatipid ka, lalo ka na papamahay. Doon tayo sa group set ng una eh, di ba? I think that's one of the expenses talaga to buy pagdating sa biking, yung group set. Pero that's literally yung buhay ng bike mo masyado, yung GS na yan. Makatulong sa'yo kaya everything else under the sun okay siya doon. Ito na yung pabings. May baka dyan, kalabaw pala, kalabaw na maliit. Doon sa gate ulit. Doon sa gate, sandala ulit tayo doon. Sa gate? Oo. Ay, yung pabings. Sandal ka, pre. Ilaga ko lang yung ano. Wala yan dyan. Hindi daw makawala. Problema, upuan. Ang daming tao. Ayun, sandal yan. Yan, ito yung pabings. Ito sa pinakasikat na kainan to dito eh, pabings. Oo, sa buong Kalawan, sabi ni Kuya. Ito yun, yung kanilang ano, classic kalabaw. Yan yun. Kaya pa ng camera ko, mahaba pa. So yan si pabings. Order na lang sila misi, sakto, palubot na yung baterya. May pin niya. Okay, muna ako doon. Oo. Yan yung pabings. Muna kami rito para makakain na kami. Order sila misis doon. Maraming tinda dito eh. Yan. Maraming tinda dito sa pabings. Lista kami kay Paping. Ito na yun si Paping. Ang kalabaw ni Paping. Ready na sila. Pinausad namin sila tatay. Kalabaw ni Paping. Sila, cellphone mo. Asa yung magkasama? Hindi sila? Hindi ko alam. Ayan o. Sabi mo nakalimutan to. Hindi, yung isa, yung pang...
Baliktad eh yan. Mi, bakit? Ahon. Nang 25. Wala naman ah. Walang sabit. Mamaya titignan ko yan. Wala. Pag nasa malaki ang crank, dilitan mo lang konti yung ano mo, cogs mo. Basta hanggang, pag nasa malaki ang crank, hanggang 4 lang. 3. Okay, yan. Warm up ride nga lang to. Pagkakain namin sa Pabis, uwi na agad. Okay, balik tayo sa bicicleta na pinag-uusapan namin kanina. Ano to ba eh? Ano ko ba ito eh? Ito yung diversion road ng Palawan to Bae. Kasi kung doon ko dadaan sa Victoria, medyo mahaba yun. Maikot yun eh. Mga times 3 yun ito, yung layo. Mga times 3 times 2 gano'n. Kasi parang ito, sinibat niya yung Bae tsaka yung Palawan. Ang labas dito, itong tinutumbok natin, ang labas dito sa may Jollibee yung stoplight sa Bae. Kaya yung sa kabila naman, yung sa kanan, Palawan. Ang labas niya, dito sa may 7-Eleven, sa may pinya mismo, yung pinya mismo. Medyo mabilis yun, parang shortcut. Kasi kung pupunta ka pa dun sa sa Itik, sa Victoria, medyo mahaba. Kapag ka sa bike. Siyempre, pag nagbalik ka ng group set, mapipilita ka na mag-upgrade ng mga frame. Pag sa road bike, frame set yan. Kalimitan kasama tinidor. Oil fork na tinatawag. Then, marirealize mo na, ay putang ina, mabigat pala yung bike ko. So, ay yung kailangan gawin para gumaan. So, maganda na yung group set mo eh, diba? So, si carbon na yan. Patay na, mabigat na tapos yan. So, kahit ka ng carbon na frame set na carbon. Ako siyempre, thermal cable para malinis. Most probably pati yung mo, drum bar mo, papantalo na rin yan. Na internal cable din, na carbon din. So usually yung ang alam ko yung may mga 15,000 naman na 20 to 15,000 na carbon frame set. Meron yan Mountain Peak, meron wala ka meron. Hindi nga ako nagkakamali ayos na pala hindi kahit yung yung bike kasi yung yung Rexton eh. Pero alam ko may frame set na nabibili mo, hindi lang sigurado. Ito kung gagamit ko Aero to eh, Mountain Peak Aero. Carbon yung port nito pero light aluminum naman yung frame niya. So hindi na magaan pero hindi din siya mabigat. Parang kung di ako nagkakamali, yung total weight ng bike ko ngayon, 8 kilos, 8 to 9 kilos yung gano'n. Buong bike na yun. Buong bike na yun.
Siyempre, wala yung accessories, yung mga bag, yung mga tubig. Di ba kung saan yun? Pero it went siguro around 10 kilos pag may mga dala kang gamit. Yung usual ganun. Na, papalit kayo ng carbon board, frame set na carbon. Palit ka na rin ng trap bar na carbon. O sedlo, 3,000 meron. Pero may mas mga mura pa. Yung mountain peak, maganda rin. Mountain peak na aero bar. Maganda, trap bar, maganda rin yun. Maganda rin. Ngayon, observe mo, bigat pa din. And baka, gagaan na yun sigurado. Pero hindi na nagiging ng kalitaan. Gusto mo pa pagaanin, pagpalit ka ng carbon frame set. Then, siyempre, yung iba, gusto nila may yung hub. 3,000 naman, yung hub ka na. Yung tangke nga, 1.6 lang yun, Paris na yun, unahan likod. Maingay pa yung tangke, maganda rin naman ang performance ng tangke kahit pa paano. Yung ingay niya maganda, maganda yung bearing, 4 yung bearing sa likod, 2 yung bearing sa unahan. Okay naman, maganda naman siya. Basta ano lang naman sa hubs, proper maintenance tsaka yung repacking. If may time ka mag-repack, lalo na kung inabot ng ulan o inabot ka sa baha, hindi mo talaga mag-repack. Diba? I mean, yung napalusong ka sa baha, minsan may ganun bago yung yun lang yung kailangan pag sa hub. So, finish and repack, rasa. Yung mga use common na dapat ginagawa sa mga hubs. Yan yun. Tapos probably mga 50 to 60,000, maganda na yung bike. Kung hindi ka maarte, kung bibili ka ng mga second hand na parts. Pero kung mga brand new, siguro mga 90. Pero kung talaga marami kang pera, di bumili kayo ng Coseblo. Coseblo ng Cervelo. Colnago, mga ganyan. Colnago, ay kalahating milyon niya, 1 milyon. Bago, kung talagang gusto mo na walang nakangalat na wire, di ay ito ka. Alam ko, nasa 125,000 yun. Group set pala, o 200,000 na group set DI2. Kahit ka naman DI2, pero may nakita akong DI2 LTWO. Made in China yon, pero maganda rin naman yung brand niya. Kung LTWO yung gagamitin mo na DI2, bago, Type-C pa yung charger. Baka hindi siya bago, may adjustment din siya sa cellphone mo. Kung kumakablis yung cambio mo, kahit naka-DI2 ka, pwede niyang i-micro-adjust yung cellphone. Yung MM na igagalaw nung RB mo, FB mo. Kagandahan lang dito sa L2 na ako L2 wag ko lang. Yung term ko, paano bigas na yun. Okay na yun, maganda rin yun. Kaya na, siyempre mindset kasi ng mga biker, pag Shimano yan Japan technology, Japan ang gawa. So kahit ginawa sa Malaysia o Taiwan, Shimano pa rin yan, technology pa rin ang Japan yan. Kasi yung mga kabakarera, Shimano rin ginagamit diba? Yung iba, sticker na lang. Pero I advise, invest ka rin sa unit, sa gamit. Ilaw, taillight, pump. Then kami, may extra interior kami pag nabiyahe. Bukod pa yung patch kit na dala. Kasi usually ginagawa namin pag may naplataan, palit ng interior, then repair yung isa. Kaya palit agad ng interior, then pag nagpahinga, ipapatch yung isa. So this one ka ulit ba? Kaya alam nyo naman, okay din talaga namin, dala kang bag. O kahit yung 5 bag lang, saddle bag, frame bag, drop bar bag, o matawag doon, handlebar bag, drop bar bag, yun. Yung iba naman, ganda talaga ng extra bag. Backpack naman itis na snapshot. Siyempre, may mga time kasi tulad sila misis pag nagbabay, may nadaanan na gusto nilang bilhin, pasalubong sa mga anak, o sa dito ka maglalagyan. Naranasan ko na yun before,
Nag-UP kami, yung UP ng Spanish. Yung kami ng Boy Scout, no? Ang binili ni Mrs. 2 makapulo na nakabao. Saka 2 kilo, 1 kilo. Avocado tayo. Puta, sakit ng braso. Ang bigat niya. Ayos lang. Ang masakit pa nun, ako yung nagluto pag uwi. Itong makapulo. Ayos lang kasi enjoy naman si Miss. Gusto niya yun eh. Gusto rin naman ng mga anak ko yun kasi kalaman. Kaya okay lang. Hindi ako nagkakamali, Paxter yung bike ko nun eh. Paxter pa yung bike ko. Yung una-una, yung pangalawa ko MTV na ngayon pa noon. Paxter yung bike ko. Kaya Nakashimano naman, M100 na brake. Pero yun, naubos yung brake pad niya. Baka siguro manipis na yung brake pad during the time. During the ride, medyo manipis na rin yung brake pad niya. Kaya siguro narito. Yun, dilipat kayo sa unahan sa likod, di walang preno yung unahan. Pagdating namin ng sa may Pahiyas, Facebook ban. Hindi na kaya talaga kasi parehas na siya pud-pud. Ang ginawa ko, barkila ako ng tuk-tuk o yung tricycle na parang di ba yun? Basta tricycle, tuk-tuk ang tawag doon sa Inje. Yun siya, hindi niya tumabi. Yung panahon na medyo mahal pa yung mga sumalo, 350 yata bili ko no, 200 something ganyan. Sabi dalawa, magpalga 700, labor pa. Bago yung pang-arkilo mo doon sa tricycle. Ngayon, yung bike siya, hindi ko alam kung saan ako lalabas. Papunta rin sa rendezvous point namin, nung naghiwahiwalay kami ng grupo. Team Wolf pa to eh. Yung unang-unang Team Wolf Laguna to eh. Dari direct niya kay Carlo, nax niya si Carlo. Yun, arkilo ulit ako ng tricycle. Ito, si Kwenta lang naman sige. Right naman yung driver. Sabi okay lang, si Kwenta lang. Iwas si Kantaan. Bago nung paulo natin si Kwenta na lang. Hindi na siya na gano'n ng mahal masyado. Okay, mas banyos na ulit tayo. Yan, ganyan tayo mga after the journey riding. Pero kami naman yung misis, hindi naman kami nag-endurance ride na. Parang ganito lang yung ride. Pawisan lang, makatakbo lang ng maganda. At least weekly, try namin. Then kung masami, holiday o nakalit na ang lakad may hapon pa, natira kami ng Los Baños at 400 noong 2015 plus 10, so 410. Ito lang to, mukhang sweet to hanggang sa aking nabahan. Mukhang hindi naman magbabambahan. Okay na rin. Sana walang traffic. Ito kasi area na lagi traffic eh. Kung walang traffic to, siguro mga ngayon nasa bahay na kami. May gaya. Basta walang traffic sa area na. Ito kasi problema lagi. Kung makapagpasok ng UP hanggang dun sa yung papuntang Gampalit. Hindi, malayo na pala yun. Hindi lang naman pala. Hanggang doon sa may Arco, minsan lang naman. Pero minsan, dito lang dinipit talaga. Sa may stop lang. Kaya lang minsan, sobrang haba. Nagpuntaan halos. Dinipit yung mga sakyan. Papangalan. Dinipit ka pala. So, ayan. Baños. Kasi misis medyo ano yan. Mukhang okay naman yung saddle na. Kasi nilipat ko yung saddle ko sa saddle, pinagpalit ko pala yung saddle ng mountain bike doon sa saddle ng bike niya kasi binili niya na instinct, masakit saan, masakit daw sa puwet. Ayun, binili niya, mukhang maganda naman tama sa kanya nung mountain bike na upuan. Mukhang hindi sumasakit ang ano ayun, critical nga din kasi hindi mo may enjoy yung ride kung
ganun yung ano, yung may nararamdaman kang kakaiba. Diba? Baka pagod ka na nga, napapagod ka na nga pagkidal, yung sumasakit sa tayo. Pero yung mga sakit ng kamay, sakit ng ano, usually, kailangan mo na yung liadya. Kamay mo, sumasakit yung likod mo, bike fit na yun. Kaya, ako minsan may mga pinapaltang pang pyesa, hindi nagpapamahalan. Mahal na yung fitting, yung mismo pag nagpapamahalan sa'yo, mahal pa yung parts na nagpapamahalan. Pero kung wala nito, kasi natin, tapos na lang. Pero talagang pinaka-critical. Pagkita muna sa Google, yung size, matipid sa'yo pagdating sa bike. Hindi kasi common bike, bike na yun ngayon. May tamang suot ng bike sa height mo. Para yung adjustment, konti na lang. Medyo critical yun. Meron naman sa Google, makikita mo yung size sa height mo. Pero pumunta ka sa shop, o baka may idea ka na yun. Pag ganito pala yung height ko, ganito pala dapat yung bike frame size. Doon kasi magiging okay yung tama sa'yo ng ano. Hindi ka may hirapan ganda, hindi ka yakan. Yung mga sumasakit sa kamay, sa braso, sa likod, medyo may iwasan. Pag may ganun kang ano, may ganun kang reference kahit pa paano. So talagang nililigan talaga yung bike size sa size ng katawan o height, ito sa height lang naman yung size ng katawan. Siguro na kahit 100 kilos ka, kaya ka na ulusman na bike, makakabambahan. Alam mo na magsawa. So Los Baños, mukhang okay, gusto tayo sa traffic na area. Ang magiging problema na lang natin dyan kung sa Cortina. I guess, Cortina pa pala. Sa Mexican. Wala, traffic. Hindi pa pala kami nakakalampas. Ngayon pa lang kami papasok. Loading lang tayo. Ito, pagkalapag tuloy yung malong-log na. Yung Villa, the original Buko Pie. Hindi bibili, kala ko bibili sila. Bibili ka? Magbabag na ako. Bakit yung tumalit pa? Hindi kami kayong dalahin niya. Meron ako mag-barya. Di barya ako. Kawa naman sinalan. Kami. Dito na nalagay sa bag. Ayan, pagkali sa pisos ng espasol. Yan, bumili sila minsan cheese pasol. Dahil si Bunso, nung uli nagkaipundabi ng espasol, tagay tayo na panis. Pagdating namin ng bahay, panis na yung espasol. Bad trip si Bunso. Kaya bumili kami ngayon, makabawi malaki Bunso. Tama yun, pagdating namin doon, pala sila gigising, almusal. Sakto. Sakto ang espasol. Zero rate lang, pero bumabasa na silang kami. Pero mataas na yan dala. Baby ko yung 1.24 eh. Muy bigat eh. Ganyan ang dala niya, medyo mabilis na rin yan. Bago, ahon pa to.
Hindi akong konti. Ang lalim. Yeah. Kaya ako to eh. Dumadala ka ng beche ko dito, mababilis niya. Medyo nandito si Mrs. Sa maliit na girl siya eh. Ako to, nag-break out to eh. Kaya medyo pag tumigil ka, masakit sa katawan. Ako yan. Isa mo, wag mo mga na kumalo ka. Awa yan. Ha? Bagay. Dear, pag nasa malaki ka kahit sa gitna maingay pa rin. Bakit kaya? Ha? Ano yung tunog niya? Hindi mo ramdam kung saan, kung air, kung RB, IFB. Buti hindi maaraw. Hindi maaraw. Sa likod ka naman. Bahay na. Tawag iba yan. Tuloy ka pa? May ano ka pa?
basura yun eh. Ipon. Ayan, dito na kami sa tayo. Nasaan jowa mo? Jowa mo na. Ingat kayo ah. Bye-bye. You dealing with a body of course, or you dealing